Magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Pag-usapan natin ang budget na nakalusot, ang budget ng Pangulo na 15 minutes lang ay pinapasa na kaagad ng mga congressman. Napaka-klaro talaga na madali lang sa mga nakaupo ngayon ang pagpasa ng budget sa kanilang mga opisina. At saka itong mga congressman, lalong-lalo na itong mga nasa sinasabi nilang makakaliwang grupo, ay may drama na ginagawa. At alam naman natin na kakampi na nila ang Pangulo, di ba? Papanoorin natin ang video. Sige. Committee level sa Kamara panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Pero bago nakalusot, inalmahan ng ilang mambabatas ang umano'y special treatment sa Presidente at sa bilyong-bilyong pisong intelligence at confidential fund. May paalma-alma pa raw itong mga taong ito. Ito sila si Raulo Manuel. At itong mga kasamahan niyang mga na nasa gobyerno. Anak ng teteng talaga. Ng kanyang opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa ikatlong sunod na pagkakataon, walang kahirap-hirap na pumasa sa House Committee on Appropriations ang hinihinging 10.5 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa 2025. Ilang minuto lang matapos ipresenta ang breakdown ng budget, nagmosyon agad ang mga kongresista na tapusin na ang deliberasyon bilang tradisyon ng parliamentary courtesy sa Pangulo. Bagay na inalmahan naman ng makabayang bloc na gusto pang busisiin ang budget. I move that we terminate the budget hearing. Mauna diha. Atik-atik. Yan ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung kay BP Sara, umabot ng gabi. Mga ilang oras yon? Mga 3, 4, 5. Pero itong kay Bongbong Marcos, kagad namin nagmosyon na tatapusin na kagad ang pinag-usapan nilang budget. Pero itong sila Raul Manuel at ibang kasamahan niya sa makabilang side, may drama pang na magmosyon sila na pag-usapan pa daw. May ano bang tawag doon nila? Yung parang interviewin pa nila kung saan pa gagamitin, anong gagamitan. Pero alam naman natin na drama yan. Planado na yan lahat nang hindi pa sila nagsisimula dyan. Kunyari pa kayo. Of the Office of the President. Is there a second I to the object, motion? Mr. Chair, Is there let me any explain my objection? I object, Mr. Chair. Yes. Hamon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat patunayan ng komite na hindi sila namumulitika. Una na ring itinanggi ni PBBM na pinulitika ng mga mambabata si Vice. Ayaw na. Nako. Ang hirap kasi sa inyo. Wala kayong mga klarong pinaggagawa dyan sa Kamara. Kawawa naman itong ating Vice Presidente. Kailan ba yung reschedule ng... Di ba, pabalikin pa man itong si VP Sara? Tingnan natin kung makakalusot ba kaagad. President Sara Duterte nang i-defer nila ang budget hearing ng Office of the Vice President. Kaya kung bibigyan ng special treatment ang opisina ng Pangulo, pinutunayan lang daw nito ang akusasyon ni VP Sara. Napatunayan na nga. Akala siguro itong si Raul Manuel na hindi namin alam na pinagluluko lang kami, tayong mga Pilipino. Halatang halata na pinag-initan nyo ang Vice President at kakampi ninyo ang Presidente. Pinsanan niya ng amo nyo eh. Yung si Tambok na yan. Diba? Pinsan yan. Siguro, nung hindi pa nagsimula itong
meeting na ito, itong deliberasyon nila, itong anong tawag dito? Hearing? Siguro nagmi-meeting na yan. Oh, kayo ha? Kami dito sa nasa campaign ni Tamba. Ipapasa namin ito kagad. Tapos, mag-motion kayo para hindi halata na may pinapanigan tayo. Alam na! Pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong presidente by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Please Chair. take back your statement na nagsisinungaling yung presidente. No, Mr. Chair, that would Ay, atik-atik. Huwag na kayong magpalusot dyan sa kamara. Kilala na namin kayo. Pira-pira lang yan. depend on the decision of this committee. Kasi on record yun, Mr. Chair, sinabi yun ng Presidente, Mr. Chair. Sa huli, hindi pa rin napigilan ng Makabayan Bloc ang pag-terminate sa Hindi raw napigilan. Alam na. Alam ko na. Hindi mapigilan. Hindi talaga. Lulusot at lulusot yan. Di ba? Oh. Yung budget ni BP Sara. Sino nagsasalita dyan? Sino ang humarap kay BP Sara? Hindi ba itong mga party list na kalaban natin? Wala akong nakitang may iinan lang siguro. Yun sila si dating Presidente Gloria Arroyo at yung gobernador ng Davao Occidental at yung ilan lang sila. Pero may nangyari ba? May nangyari ba? Dinadrama nyo kami ha. Drama pa more. budget hearing. Sa botong 51-3, natapos agad ang deliberasyon ng komite. Pero binigyan naman ng ilang minutong pagkakataon para magsalita ang Makabayan Bloc. Dito Nako, Makabayan Bloc. Alam nyo mga kabirada, itong Makabayan Bloc at ibang congressman yan, lalong-lalo na yung mga tauhan ni Tambok, Mataba, yung Tambok, magkakaibigan yan. Wala nang magkakaway dyan. Marami sigurong budget talaga ang mga taong ito. Itong kadang opisina ng itong mga kakampi ni Tambaloslos. Pero yung mga kakampi ni mga kampi ni Duterte, yung tahimik lang ngayon, huwag kayong magkumpiyansa. Sa English pa, thou shall not kumpiyansa. Tingnan nila ang mahigit 4.5 billion pesos sa budget ng presidente na nakalaan na naman sa confidential at intelligence funds. So hindi po ito dapat dahil hindi naman po ito yung yung trabaho mandato ng ating presidente or Office of the President. Sinita rin nila ang lumulobong unprogrammed funds o yung mga standby project na naghihintay lang ng available na pondo. Pork or presidential pork po ito. This is about transparency and accountability. The Office of the President or every other agency is not exempted.